tamang proseso para maging legal sa pag-aalaga ng exotic birds. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel at kung bagong viewers po kayo or napadaan po kayo ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ganoon din po mga kahabi, sagutin natin yung tanong ng kahabi natin na si Dementia. So ang tanong niya po, kung in-inspect po ng DNR as a pet ang mga alaga kung ibon na walang deed of sale, CWR, etc. kukumpiskahin po nila mga alaga ko? Sana po masagot. So shoutout po sa iyo, kahabi Dementia. So hindi nyo po natukoy kung anong ibon po yung inyong tinatanong. So consider na natin, assuming natin na exotic birds po. So depende rin po ito sa kwalifikasyon kung ito po ay threatened or endangered species. So dahil po ang mga exotic birds po ay nasa provision po ng Republic number 9147 na kinakailangan sa pag-aalaga po natin mga kahabi, kahit po ito ay pets, ay kailangan po ay mayroong kaukulang dokumento. So para sa pagbabahagi natin ng tunay na kasagutan ay yung taga-DNR po ang makakapagpasya po sa inyong mga alagang ibon as pet kung ito po ay kukumpiskain o hindi. So sila po ang magkakategorize niyan kung ito po ay kailangan na ito po ay kumpiskahin. Una-una po, meron po itong gagawin na inspection kung ito po ay marami at kung ito po ay inyong napapabayaan at hindi naalaga ng gusto ay baka maaari pong na kumpiskahin ito. Pero nasa ang pagpapasya po ay nasa taga-DNR na po yan mga kabi. So nais ko lamang pong i-share yung legalidad ng ating pag-aalaga. So nais ko rin pong i-share sa inyo mga kabi yung pagmamay-ari ng isang resort doon sa Cebu. Mga kahabi na dinisplay pa sa isang resort at nagmamay-ari ng walang kaukulang dokumento. So ang sinapit po ay ito po ay nakumpiska sa kanila. So hayaan nyo munang may bahagi ko sa inyo yung kaganapan doon sa pag-rescue ng taga-CIDG. So let's go! Ilang nanganganib ng uri ng wildlife animals nasagip naman ng PNP-CIDG dahil sa illegal na pagdidisplay sa isang resort dyan ho sa Cebu. Kath Austria, ibrigada mo! Nasagip ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pamamagitan ng Oplan Kalikasan ang ilang nanganganib ng uri ng wildlife animals sa isang operasyon sa Barangay Kawit, Medellin, Cebu. Sa ulat na nakarating kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, isinagawa ang operasyon ng CIDG Mandawi City Field Unit katuwang ang DENR dahil sa paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Naaresto ang suspect na kinilala lamang sa alias Nalin, manager ng isang tourist resort dahil sa pag-iingat at pagdi-display umano ng wildlife animals sa resort nang walang kaukulang permit mula sa DENR. Nasagip sa operasyon ng 4 na African spurred tortoises, 6 na parrots, isang black palm, isang kakatu at 2 macaws na may tinatayang kabuang halaga na halos 4 million pesos. Ayon sa CIDG, delikado sa kalusugan at kalikasan ang pag-iingat ng wildlife sa mga pasilidad na walang DENR clearance dahil sa kakulangan ng tamang veterinary at biological oversight. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga otoridad ang mga nasagip na wildlife para sa tamang assessment at turnover sa kaukulang wildlife facility. So yun po mga kahabi ang nangyari sa isa nating kababayan na nagmamay-ari
ng mga species. Mo gaano kalaki yung halaga nung nawala sa kanya dahil lamang po sa walang kaukulang dokumento. So, tapos din-display niya pa sa kanyang resort. So, yun ang sinapit ng ating kahabi. So, ang advice ko lang na kung tayo talagang mag-aalaga at sa ng mga exotic birds ay kinakailangan sumunod po tayo sa tamang proseso para maging legal sa pag-aalaga ng mga exotic birds. So, nais ko rin pong i-share sa inyo yung komento, sharing ng ating kahabi nung pumunta siya sa DENR, si Kahabi Anime Lover. So, ang sabi niya, galing akong DENR. Hehehe. Yung staff na mismo ang nagsabi, kung mag-aalaga ako, itago ko na lang. Tapos, wag kong ibenta at wag kong i-post sa FB. Di daw kasi mare-register kasi wala akong papel sa pet shop ko na bili at wala ding OR at CWR. So yun po, shoutout sa iyo, Anime Lover. So yun po yung kanyang na-experience sa pagpunta niya sa DNR. So maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Ingat na lang po palagi sa pag-aalaga, kahabi, Anime Lover. So dako na po tayo sa ating topic. So, at ganun din yung tanong ng ating kahabi na si Charm Tamayo. Sana po sa next video yung process na po sa paano po magkapapel. So ito na po yung ating pag-uusapan, tamang proseso para maging legal sa pag-aalaga ng mga exotic birds. Kung nasa Pilipinas ka at gusto mong maging legal ang pag-aalaga ng mga exotic birds, halimbawa Indian ringneck, conure, eclectus, kakatu, Macau, mako at iba pa, mahalagang may maayos kang dokumento ng pinagmulan ng mga ibon at sumunod sa requirements ng batas. Ang pag-aalaga ng wildlife at exotic species ay sakop ng Republic Act number 9147. So yun po, talagang siseryosohin natin to dahil ang mga kawani ng mga maritime police ay seryoso din po sa kanilang tungkulin na pigilan ang mga illegal trading at illegal na kalakalan ng mga endangered species o yung mga exotic animals. So karaniwang proseso na dapat natin gawin mga kahabi para legal sa pag-aalaga ng exotic birds, una-una po, bumili lamang sa legal at rehistradong breeder o wildlife farm. So doon lamang po tayo bumili sa makakapagbigay sa atin ng legal ng mga dokumento. Huwag na po tayo bibili na i-revision natin sa pet shop lang natin nabili. Kung ang pet shop naman ay hindi kayang magbigay ng mga dokumento, huwag na po tayong bumili. Hindi ko naman nilalahat ang mga pet shop. Meron din ng mga pet shop na nakakapag-issue sila ng official receipt. Humingi ng resibo, deed of sale, at iba pang mga dokumento ng pinagmulan ng ibon. So yun po ang importante doon sa mga kahabi natin na baguhan na lagi nating nire-remind na kung mag-a-avail po kayo, mag-a-avail tayo ng mga exotic birds, ay siguraduhin po natin na merong itong kalakip na official receipt, deed of sale at iba pang mga dokumento. Dahil ito po yung proseso para maging legal sa pag-aalaga ng mga exotic birds. Itago ang lahat ng mga papeles dahil ito ang patunay na legal na pagkakuha mo sa mga alaga. Yun po mga kahabi, wag lang natin ibabaliwala ang mga dokumento. Bagkus ito po ay itago natin dahil ito ay magiging legal sa ating pagkakakuha or magiging evidence or magiging requirements din natin ito pag tayo naman ay mag-apply ng Certificate of Wildlife Registration o Wildlife Farm Permit. Pangalawa po, siguraduhin legal ang species. May mga species na nangangailangan ng mas mahigpit na permit at dokumentasyon
lalo na yung mga threatened o CITES listed species. Kasi mga kahabi, may mga species na mahigpit ang pagbigay or pagkuha ng permit, lalo na po kung ito ay mga threatened or mga endangered species na po. So, kailangan i-search muna natin yung mga category ng ating mga exotic birds kung saan siya napapabilang, kung sa CITES or sa non-CITES category, at yung mga conservation status po. Alamin din natin kung ito ba ay threatened na or least concern o endangered o vulnerable. So alamin po natin muna, research muna natin yung aalagaan nating species. Pangatlo po mga kahabi, magparehistro kung kinakailangan. Ang batas ay may provision tungkol sa pagrehistro ng threatened at exotic wildlife at nangangailangan ng kakayahang alagaan ng maayos ang hayop. So dito po sa pangatlo, ito yung proseso sa legal na pag-aalaga ng exotic birds. Magparehistro kung kinakailangan. So pag meron na po tayong mga legal na mga documents, ito po ay mga requirements natin mga kahabi kung tayo naman ay mag-a-apply ng Certificate of Wildlife Registration o Wildlife Farm Permit. Iparehistro po natin yung ating na-avail na mga exotic birds. Ito po ay paparehistro natin sa Department of Environment o Natural Resources. Itong mga requirements, itong mga proseso naman para sa legal na mga pag-aalaga natin ng exotic birds, ang magpo-provide po nito mga kahabi ay yung breeder ng ating napagbilhan o yung seller ng ating napagbilhan. Sila po ang magbibigay ng mga dokumento, at itong mga dokumento naman mga kahabi ay magiging requirements naman po para sa pagproseso naman natin sa pagpaparehistro sa DNR. Hopefully sa susunod, talakayin naman natin yung tamang proseso para makakuha naman tayo ng pagpaparehistro sa DNR ng Certificate of Wildlife Registration at Wildlife Farm Permit. Okay po. So yung pang-apat po, kung magpaparami at magbebenta, hindi sapat ang simpleng pag-aalaga lamang. Kadalasan ay kailangan ng kaukulang permit mula sa mga otoridad para sa commercial breeding o wildlife farm permit. So, kung mag-aalaga tayo ng mga exotic birds, alamin din po natin kung ano yung plano natin, kung bakit tayo mag-aalaga ng exotic birds. Ito ba ay pet lamang? Ito ba ay pararamihin natin? Or ito rin ba ay for the future ay ibebenta rin natin? So, kailangan meron tayong vision, meron tayong plano kung ano nga ba yung ating gagawin dahil sa pag-avail natin ng mga species. Hindi lang hindi lang sapat yung pagbili natin ng ibon dyan lang sa bahay, pero wala po tayong plano kung bakit tayo bumili ng ibon. Dahil pagka ito'y marami na at kailangan natin na ibenta, ay mayroon po mga kaukulang dokumento rin para mapintulutan tayo sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. So yung panglima po mga kahabi, last but not the least, huwag bumili ng wild caught o smuggled birds. Huwag tayong bibili sa mga nahuli sa mga ilang o sa mga wild. Ang pagkuha, pagmamay-ari, pagbebenta at pagtransport ng wildlife ng walang tamang pahintulot ay maaring magresulta sa pagkumpiska at sa mga parusa. So yun po mga kahabi, wag lang tayo basta-basta bumili sa mga nahuli sa wild. Dahil tulad nung na-share kong video, yung pagmamay-ari, ngunit walang kaukulang dokumento, yun po ay nagresulta ng pagkakumpiska at mga parusa. So sayang po yung kanyang naging puhunan sa pagbili ng mga species. Pero mo, milyon ang naging halaga. Umabot po ng 4 million yung halaga ng mga species na kanyang inaalagaan. Ngunit walang kaukulang dokumento. Kaya nagresulta ng pagkakumpiska at mga parusa.
So, hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga tamang proseso para maging legal sa pag-aalaga ng mga exotic birds. Para sa mga karaniwang pet birds, ang mga captive breed na species gaya ng Indian ringneck, budgies, kakatil at maraming conures species ay madalas na nagmumula sa mga breeders. Gayunpaman, pinakamainam pa rin magkaroon ng proof of origin. Ito yung proof of acquisition, resibo, official receipt, deed of sale, HAT certificate kung meron. Dahil yung ba mga farm permit mga kabi ay nag-issue sila ng HAT certificate. Katulad nung aking naabel na black-headed kay parrot po mga kabi ay meron po itong HAT certificate para mapatunayang ang legal na pinagmulan ng ibon. So yung mga kabi, hope mayroon tayong mga natutunan at sa mga tamang proseso sa legal na pag-alaga ng exotic birds. Bumili lamang sa legal at rehistradong breeder o wildlife farm. Siguraduhin legal ang species. Magpahiristro kung kinakailangan. Kung magpaparami at magbebenta, huwag bumili sa white cap or smuggled birds. So yun po mga kabi. At kung nagustuhan ito ang ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga tamang proseso para maging legal sa pag-aalaga ng exotic birds. Mabuhay and God bless. Shoutout po sa lahat ng mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta at sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo. Thank you for watching.